nagkakaroon na siya ng parang nata de coco. Ayun. Nabubuo na siya. Like nata de coco. Parang nagiging siya. Kailangan natin siyang i-shake kasi wala siya dito para ilubog natin. Kasi kailangan kasi lumubog din yan, mahalo yan, dahil kung hindi, pwedeng, bakterya kasi yan, good bacteria, pwede siyang mamatay. At pagka gano'n, pwedeng makontaminado yung ating piniperment. Kaya, ang pagpiperment, may ingat, inaalagaan yan. Ito mga kaibigan, sikasuhin natin yung ating ipiniperment. Ito yung ginagawa natin every morning, saka evening. Kailangan bisitahin natin yung mga piniperment. Unahin na natin to. Yan, bago natin. Nagkakaroon na siya ng puti-puti. Nagkakaroon na siya ng parang nata de coco. Ayun. Nabubuo na siya. Like nata de coco. Parang nagiging siya. Kailangan natin siyang i-shake kasi wala siya dito para ilubog natin. Kasi kailangan kasi lumubog din yan, mahalo yan, dahil kung hindi, pwedeng, bakterya kasi yan, good bacteria, pwede siyang mamatay. At pagka gano'n, pwedeng makontaminado yung ating piniperment. Kaya, ang pagpiperment, may ingat, inaalagaan yan. Naalala ko nga nung panahon na water keeper ako, ganito din yung procedure ng water keeper. At ang water keeper, medyo may konting amoy yun, pero maasim siya. Iniinom din siya, sinahalo din siya sa tubig, katulad dun sa suka. Dito sa vinegar, lalagay mo sa tubig, iinumin mo. Yan. Ang water keeper, na magtagal, trabaho ko, nasa field, tinigilan ko na kasi hindi ko na naalagaan. Okay na to. Yan. Na siya. Nahalo na siya. Konti lang kasi di mo pwede siyang i-shake na malakas o mabilis o yung kasi pwede namang mamatay din yung yung mga good bacteria. Sa sulok natin siya ilinalagay kasi yan yung prepare ng good bacteria. Mabuhay sila doon sa malalamig na area. Sulok na medyo madilim. Ito, ganun din to mga kaibigan. Yan. Nagkakaroon na lang siya ng puti-puti. Lulubog lang natin. Yan. Yung good bacteria, yan ang dahilan kung bakit nagiging suka. At yan, pinaparami natin yan dito. Kapag marami na siya dito, kapag nailagay natin to sa katawan natin, wala, dagdagan yung good bacteria natin sa katawan. Ito yung kagandahan ng suka na ginagawa natin kumpara do sa suka na nabibili natin sa sa mga tindahan, sa commercial. Kasi synthetic yung pagpapaasim noon. Sasabihin natin, mas maasim siya kasi synthetic nga siya. Ito natural. Mild yung asim ng natural, pero masarap. Dikit sa dila, iba yung lasa, iba yung sarap ng natural kumpara sa synthetic. Isa na tayo. Padalwa na pala ito kasama yung una-una. Yan. Natin. Yeah.
Smell. Good. Maasim. Baka matuluan. Dito sa totoo lang, medyo mahihirapan ako ano dito. Kasi ito ko, blender ko to. Di ko na naman naisip yung ginawa ko dun sa dito sa apple mango. Ano yan? Sinreder ko yan. Inano ko yan. Binasag ko din na maigi yan. Pinino ko yan. Ano dun sa food processor. Ang hirap niyan, ang hirap niyang salain. Dikit-dikit. Napakahirap niyang paghiwalayin yung liquid doon sa solid. Malamang ito, ganun din ito. Kaya, challenge din sa akin. Dapat ang ginawa ko dito, hiniwa-hiwa ko na lang, linagyan ko dito. O kaya naman, pagka ano ko dapat, sinala ko na dapat. Mali yung yung procedure na ginawa ko. Tama siya, pero mahirap gawin. Tama yung procedure, kaso mahirap lang gawin. Ito hindi ito masyadong karamihan nito tubig. Tingnan nyo mga idol. Ito galing ito do sa suka. Sa unang suka. Ito ha. Hindi ko pa yan Ayan. Asim. Yan yung tinatawag natin na mother vinegar. Yung katulad niyan, magagamit natin yung mga mother vinegar sa susunod na production ng suka. Pwede natin siyang gamitin. Siya yung kokopyahan ng asim nung gagawin nating suka. Katulad nito, tinagyan natin ito noon. Ito yung kukuhanan ng asim. Gagayahin itong ginagawa natin, yung mga bakterya, yung asim na tinitirhan nila. Ito naman, okay na to eh. Ito. Yan. Yan. Ito kasi yun eh. Asim. Ito, yung mother vinegar nito, kung nakuha ko nito, ito yung padalawang fermentation to. Sinala na natin, nakuha na natin, pero pinagpatuloy pa rin natin yung fermentation process. Kaya ganito yung nakalagay. May mga susunod akong mga production, siguro, meron na siya, lock. Yun yung gagamitin natin. Hindi pala ako nakakabili, pero nag-add to cart na ako sa online. Oops. Unang gagawin natin, siyempre, lilinisan natin yung mga lalagyan natin sa suka na mismo. Ito bago to eh. Actually, makikita nyo to do sa nung ginagawa ko yung mga suka na yon. Inano ko siya, ginamit ko siyang pang disinfectant. Yan. Kasi kailangan disinfectant, alcohol. Ito, 7% alcohol ito.
Yung yung mga wine, kung bakit pagka nagbukas ka ng wine na bago, sumisirit. Kasi, sinasabi may spirit, kasi, buhay yung good bacteria. Kaya sumisirit. Fermentation kasi yun eh. Yun yung dahilan, mga kaibigan. At sumisirit. Ito, tapan na natin to. Pero bago natin ilagay yun, tikman natin, syempre. Mas maasim. Mas maasim. Problema ko, wala akong mga bote pa eh. Natin ito pwedeng takloban agad. Bumubula pa eh. Hindi siya natin pwedeng takloban agad. Dahil pag tinakloban agad natin, ano yan, lalaban yan. Kasi bumubula pa. Kala ko sakto to. Kalahati pala. Maghanap talaga ako ng lalagyan pa. Kulang ng kaunti ito. Kulang ng kaunti. Dagdagan na lang natin ng kaunti. Balik na lang muna natin. Hanap na lang ulit tayo ng lalagyan. Dalawang bote pa to. Yan. Meron tayong suka. Okay. Ito, tatakloban na natin to. Hindi na kasi kailangan mag-ferment. Tapos na yung fermentation niya. Okay na.